Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is February oh, February 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may 19th Street, Calosogan, Project 1, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Starbucks Zeta sa may E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Bayan, Quezon City, Ugong Norte, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Palaging may stress, may pag-aaway. So how do you resolve it? So ito yung mga parameters kung maganda yung relationship mo hindi. We were talking about it also earlier, off the commercial. Na depende rin sa paano value. Ang isang application, kung paano rin siya mag-iisip sa isang relationship. Yes. Yes, because syempre galing tayo sa ibang families na ibang values. So that's the reason why it's also important to have premarital counseling. Dahil doon natin makikita kung paano yung values natin. So even at the start, no, kung nag-aaway na tayo because of our values, sigurado naman magtutuloy yun during the relationship mismo. So even from the start, kailangan pag-usapan na yung mga differing points of view para gawan ng solution. Okay. Alright, so, Doc, eto, bakit daw minsan nahihirapan ang tao na umalis sa isang toxic o unhealthy na relasyon? Question. Mostly, ang nakikita ko, no, is because they're trying to prove something pa. Okay? They're trying to prove sa sarili na pwede pa nilang baguhin yung isang tao, diba? Yung partner nila, pwede pa nilang baguhin, o meron pang pag-asa na magbabago siya, or pinaprove pa niya sa sarili niya na worthy siya, okay? Or dahil sa financial means, financial reasons, or dahil sa mga bata, and sometimes they're addicted to unhealthy relationship. Okay. Yeah, Doc, may problema na. Yeah. sorry, may ganun nga po. May mga parang prone na parang, bakit siya na naman? Yun na naman na, diba, yung boyfriend niya, nag-cheat na naman sa kanya, o yung girlfriend niya, nag-cheat na naman sa kanya. Kung baga, hindi na natuto. Parang may mga taong nagpo-fall palagi sa kumbaga, Sa ganung mali. pattern? May pattern, oo. Oo. Gusto nila yung mga ganun, kumbaga. Or bakit ganun ba sila nalulure sa ganung pattern? Oo. Yes. Two things I think of, no? Kung matagal na yung relationship, minsan nanghihinayang sila na umalis dahil may mga anak na, matagal na yung pinagsamahan. So, nanghihinayang sila. The second thing is probably sa family nila, yun rin, gano'n rin ang parents nila. Okay? Kasi, kung ano yung parents, usually yung type ng relationship ng parents, yun yung nata-download ng bata. And yun yung nagiging normal template relationship.
dysfunctional family sa kanila. Doc Randy, kasi lagi natin pinag-usapan ito mga dysfunction, di ba? As you mentioned, ito mga mali, ito mga red flag. Parang ang daling gawin, di ba? Kasi nakikita natin, so nagiging natural instinct. Quote on quote, madaling gawin. Pero pag pumunta mo tayo sa good side, di ba minsan mas mahirap maging mabuti. Parang gagawin mo siya araw-araw para sa iyong obligasyon. Ano po ba yung mga... Ang lalim yung sinabi ni Ika. Mas Oo. mahirap maging mabuti. Totoo yan. Mas madali kasi magalit. Diba? Mas madaling mag-give in sa emotions na galit. Diba? Kaysa sa maging mabait. Totoo yan. Oo. Oo. Yung ba? Yes. So, una-una, ang maging prepared mo ay ano yung napopos ng conflict. Okay? Kasi kung hindi siya mabait, was there something that happened in the past? Or possibly bang dahil stressed lang siya? Or dahil, bakit naman physiological, like may period yung partner? Okay? So, we have to identify muna kung ano yung napopos ng conflict and yun yung ita-target. Okay. Doc, may question. Bakit maraming relasyon na 5 years na ang tinatagal pero wala pa rin? Sa next relationship, nagpapakasal daw agad. Yan. May age factor. Sige po, Doc. Okay, bakit nag-iwala after 5 years? So, ang maisip ko, no, baka merong conflict na hindi na-resolve. And then, nag-iipon, naiipon yung mga conflicts na yun. Siyempre, kung may conflict, may inalakit. So, naiipon yung conflict na inalakit. Pangalawa, baka hindi na na-nurture yung relationship. So, baka yung spice o yung passion, siyempre, doon sa important ingredients eh. Or affection, kung walang passion or spice, siguro yung affection lang, or kahit yung love language, eh, hindi na motivate. Okay? And thirdly, talagang some people outgrow each other, you know, after ilang, kumbaga, they are partners for a season, not for a lifetime. Okay. Doc, ito may mga reaction. Sabi ni Phantom Bear, or Phantom Beer, PH, find someone that has your traits. Ito yung opposite attract. Ano ba yun? Yes. Opposite attract initially. Okay? And then, pagtagal, yung pagiging different nila sa ikabila, yun yung magiging cause ng problem. Okay? Gusto ko may correct yung nasabi niya na find somebody who is like you. You know, kung merong weaknesses yung isang tao tapos secret siya, okay, para yung weaknesses niyo, that also won't work. So yung pagiging similar, no, dapat ay siguro yung similar interest, okay, similarities trying to work out the relationship, similarity in, you know, yung goals ng relationship, so that's better. Kung opposite naman, it should be opposite in, how can, yung kawalan niya, dapat meron rin ako, meron ako. Okay, so we can fill up each other's weaknesses and gaps. And So, also can be more exciting since pag the other person whatever it is, or her world, this na maaaring Depende. Oh, hindi rin lahat. No, hindi rin lahat. Yes. Yes, for example, yung isa, very, very strong introvert, tapos yung isa naman extrovert. Mag-aaway rin sila. So, better, no, that people are somewhere in the middle. Kasi mas madali mag-flex kaysa medyo nasa extreme sila. And okay na naman to join sa marital conflict. And okay lang naman yun, Doc. Hindi natin kapag spouse is healing. Kabila naman, hindi healing, iba yung healing. Okay lang naman yun. That's Hinahayaan mo na lang din siya na hinahayaan siya eh. That's her own world. That's true, pero there should also be similar interest. Yung pwede wala Pwede talaga. wala. Oo naman. Oo.
talagang wala man lang similarity sa Parang ano ba yun, Dok? Paano benta yun? Diba? Meron kang Wow. sarili. Wow, may Aba, frequency. diba? May sarili ka. Meron ka rin overlap, diba? Oo, diba? Yes. And the more you have overlap, the bigger the overlap, the better your relationship will be. Kasi meron kang bond eh. Okay, bakit? Ito may tanong rin. Napapansin ko to. Yung kanina very specific yun, after 5 years, nagpakasal. Ang sakit ko na. Oo, ay mga questions po natin, ano? Ay, hindi, may iba. Kunyari nagsiwalay. Tapos mamaya, eto na yung lalaki, yung babae, mga post. Either nagpagupit siya ng buhok, or ang sexy. Oo. Parang Pasha yun. Nasa one more chance. Nag-breaking moment niya kasi Pasha. Nagpagupit siya. Oo, mas gano'n. May mga gano'n. Or mamaya nakapost. Di ba? Oo, parang- Nag-post. Wala namang masama. May flex. Pero parang palaging gano'n yung pattern of behavior. Oh, na parang I'm okay, diba? I'm strong. It's your loss. Oo. May mga gano'n. Okay. Ano bang behavior yun? It's human nature. Okay. Okay, ang tawag natin dito mga rituals. Okay? Merong outward proof na may pagbabago. Pero you know what, kung magpapabeauty ka lang, magpapahandsome ka, para lang ipakita na, you know, you're over, that means you're not over. Right? Because you're still doing something with regards to the other, yung iniwanan mo. If you're really over, then wala ka nang pakialam iniwanan mo. Pero if you're still trying to prove that you're still worthy, that means you're still hurt. Siya kay Tap po. Yes, ma'am. Good morning po. Thank you. Wala isipan niya. Yan ang brand. Kaya hindi na nga tayo magpo-post ng mga sexy, hindi lang pala. Hindi ako Oo, yung hindi rin mga ako, nakikita ko, may mga pinapollow kasi ako. Okay, overall, since it's Valentine's Day, it's such a big deal for some. And yung iba kasi, it feels like pag Valentine's Day, meron silang, kung may holiday blues, like Valentine's Day. Kasi lalo, di ba, kung wala ka sa isang relasyon, or naghiwalay kayo, or kahit na you're in a relationship, di ba, parang there's pressure na i-celebrate ang araw ng Diyos. Di ba, in a big way. Always, what if you feel, if you are aware that you feel dissatisfied, kasi if you feel unhappy, then you have to study what makes you unhappy, and then gawin ng paraan. Okay? So, is it about being single? So that means you're not satisfied being alone, or you aren't a complete person on your own. Okay? So the unhappiness is telling us something good, you know, to become whole on our own. Okay? How about kung may partner tayo and we feel unhappy? That means may kulang sa relationship. Diba? Or baka naman hindi kayang ma-feel ng isang ng partner natin yung kasiyahan natin. So it means we have to depend on ourselves to make us happy rather than the other person. So the unhappiness is after to about what's really happening sa buhay natin. Okay. Yung kanta ni Miley Cyrus, I Ano can yun? buy myself flowers. Oo, tama. I can hold my own Ang bago naman nun Better than Bago yun Ako nga, Beyonce. Irreplaceable to the left middle. Alam mo ba yun? Everything you own in the back. Yung parang kahit wala akong bulaklak ngayon, Valentine's Day, kaya ko bumili. Correct. Oo. Okay lang. Right, Mom? Yeah. And, ayun. And one day lang yan, ang real test. Yung iba kasi, sa totoo lang, kahit may social media, maganda. Pero yung mga magaganda, perfect na mga pictures ko. Yung pala, may mga, wag mo tayo mag-fresh. Diba, Dokran? Yes, in fact, I can see, no, there are more people who are in a relationship who are unhappy than single person who are unhappy. Okay? Pagbubukas ng oportunidad sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa hanggang sa pagpapatibay ng mahalagang batas laban sa monopolyo at para sa mas maayos na serbisyo publiko. Mananatiling inspirasyon anya advokasya ni De Venecia para sa prinsipyo, pagkakaisa at makabayang pamumuno. Balita sa tanghali, nationwide! Mga polis na nasampahan ng kaso
sa kaugnay ng hazing sa Welcome Prize sa Labitan City, Basilan. Umabot na po ito sa 54. Mark Macanala at Mark. Dalas na 12 hapon, umabot na ngayon sa 54 ang mga pulis na sakot sa ginawang hazing sa Welcome Prize sa mga bagong Pilipino pulis na Labitan City, Basilan ang nakasuhan na. Ito ay ayon kay PNP spokesperson sa Brigadier General Randolph Guardia sa punong balitaan na ginanap sa Kamparami. Pagkabag sa Republic Act 11053 o ang Hazing Act of 2018 ang naisang pa sa mga pulis na saan pagpaplano, partisipasyon at pagiging present sa nangyaring hazing. Kasama rito ang police colonel na pinalalagay ng PNP na lahat ng utos ay nanggaling sa kanya. Isang police major, 4 na police captain, 7 na police corporal, 4 na police na patrolman, at iba pang mga pulis. Posible mo nang tumaas pa ang bilang ng mga ito sa mga susunod na araw. Ikaman ito ang pag-zero ng zero tolerance policy sa PNP. Matatanda na kabuang 77 ang mga business personnel na sa pwesto mula sa Regional Mobile Force Battalion 14B dahil sa nangyaring hazing sa mga bagong destinong mga pulis. Ang inyong kapuso magpakanalag ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super balita sa tanghali, nationwide. Patuloy na pamamayagpag ng online sabong. Sinita ng mga senador, siniparama ng sekretarya NIPA. Pinasigo ng mga senador ang law enforcement agencies dahil hindi na patitigil ang namamayagpag pa rin nilang online sabong na noong 2022 pa ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, ipinakita ni Senator Raffy Tulfo ang isang real-time na online sabong sa isang website na pwedeng pasukan at tayaan, habang nagsample naman si Senator Sherwin Gatchalian ng isang isabong website na anay live o active kahapon pero ngayon tigil dahil maaaring natakot o tahiya dahil may Senate hearing. Tanong nila bakit hindi ito napahihinto yung illegal na isabong samantalang malaki ang anti-cybercrime at intelligence funds ng law enforcement agencies. Paulit-ulit na ipinunto ni Senator Raffy Tulfo na 1.3 billion pesos ang intelligence fund ng PNP noong nakaraang taon. Sa pagdinig, sabi ni Tulfo, mukhang hindi mapahinto ang online sabong dahil malalaking taong politiko ang nagpapatakbo at kinakaya lang ng law enforcers ay pipigsuhin ng papatupada at nagsasakla. Sabi rin ni Senator Erwin Tulfo, kilala naman ng mga politiko nagpapatakbo ng online sabong sa Region 3, 4 at Cordillera pero hindi mapatigil. Sabi ng PNP, NBI at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, nag-iimbestiga sila at nagpapa-take down ng mga illegal na online na sabong websites pero na wala silang naibigay na pangalan ng operators ng hingan ni Senator Raffy na siya na rin nagbanggit o na siya na mismong nagbanggit ng mga pangalan. Ako, Interfans, ito galing sa kaibigan kong barbero ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelido ng operator niyan. Sa Region sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelido ay Pernos. Buti pa yung barbero ko, walang Interfans, alam. Kayo, ang lalaki ng Interfans yun, alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil doon sa mga pangalang malalaki. Nangako naman sa gitna ng pagdinig si CICC Executive Director Attorney Renato Aboy Paraiso na sa loob ng araw na ito sisikapin nila may pa-take down ang nakitang live na isabong. Nakakapagpa-take down daw sila ng libo-libong websites ng online gambling, kabilang ang isabong at kumikilos daw, umaglis naman daw na napapa-take down sa mga telco pero meron nakakabalik kaagad dahil may backup. Gumagamit din ng bagong pangalan at karamihan sa abroad kagaya sa Taiwan at China lisensyado at hosted ang ginagamit na website. Ako si Nimpa Ravel ng Jeff sa Radio DZWD, dapat totoo. Super balita sa tanghali, nationwide. May 421 na nagpatala. Iwalay pa ang bilang na ito sa mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election sa 17 rehiyon at sa main office ng COMELEC sa Intramuros. Sa talaan ng komisyon ay binahagi ni COMELEC Education and Information Department Director Attorney Frances Arabe, umabot na sa higit 1,800,000 ang lahat na nagparehistro. Pinakamarami sa Region 4A na lagpas 350,000 na ang nagpatala para sa barangay sangguniang kabataan election. At tuloy naman ang kampanya ng PNP sa mga ipinagbabawal na sigarilyo sa ulat ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, halos 48 milyong piso
na halaga ng mga bawal na sigarilyo ang nasabat sa may Sitio Pag-asa, Barangay Tibag, Tarlac City sa sinagawang operasyon mula February 8 hanggang February 9. Sinubukan ng CIDG na mahuli ang hininalang supplier ng mga puslit na sigarilyo, subalit wala silang nahuli. Gayunman, iniwan nito ang isang wing van malapit sa lugar at tagpuan kung saan tumambad ang kahon-kahon ng mga puslit na sigarilyo. Matagumpay na napauwi ng embahada ng Pilipinas sa Myanmar ang dalawang Pilipino hinihinalang biktima ng human trafficking. Kasabay nito, muli panalalahanan ng embahada ang publiko na mag-ingat sa mga kahinahinalang alok ng trabaho at tanggapin lamang ang mga lehitimong oportunidad na beripikado ng Department of Migrant Workers bago umalis ng bansa. Binigyan din na nananatiling umiiral ang deployment ban patungong Myanmar. Ang sino mang lalabag sa immigration law ay maaaring maparusahan ng pagkakulong ng hanggang 5 taon at multa. Pinagtitibay ng Philippine Embassy sa Myanmar ang patuloy nitong pangako sa pangangalaga sa kapakanan ng mga overseas Filipinos at sa pagbigay ng agarang tulong sa mga Pilipinong nangangailangan sa ibang bansa. Apat na nasaktan makarang sumiklab ang sunog sa Block 34, Barangay Edition Hills, Mandaluyong City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 nagtamo ng second-degree burn, isa ang nagtamo ng gasgas habang isa naman ang nakagat ng aso habang lumilikas. Wala naman mo na pangulat na nasawi. Nasa 30 hanggang 40 bahay ang nasunog habang pinatay ang isang pamilya ang naapektuhan. Nagsimula ang sunog bago mag alas 5 ng madaling araw, nababot sa ikalawang alarma bago na mula alas 6:40 ng umaga. Samantala, na dinaanan din ng apoy ang pader ng Andres Bonifacio Integrated School pero hindi na kumalat pa ito. Dinala na sa evacuation center sa Edition Hills sa mga nasunugan. Samantala, may 2 individual ang nasa positiya ng barangay na iniimbestigahan ng mga polis na sinasabing nagpasimula ng sunog. Ito ang Super Balita sa Tanghali Nationwide. Narito po muli mga headlines ng ating mga balita. Presyo ng bigas sa mga pamilihan, dito sa mga industry ng agrikultura o SINAG na hindi dapat tumaas mga importer ng bigas. Dapat tutunin ng Department of Agriculture para malaman kung nasaan ang mga supply ng mga importer ng bigas ayon sa Grains Retailers Confederation of the Philippines. Nag-record ng Rolls-Royce sa Madiskaya na isubasta na pagsusubasta sa mga nakupiskang mahal sa sakyan sa ilang itinatangkot sa anomalya sa flood control project, target ng Bureau of Customs na gawing linggo-linggo. President Pro Tempore Panfilo Lacson inamin na nagkaroon ng kompromiso para baguhin ang ilang terminolohiya sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa anomalya sa flood control projects pero hindi para palagdawin ang laman nito. Department of Transportation tinukoy na posibleng overloading ang dahilan ng paglubog ni MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Ilang personnel ng Marina at Philippine Coast Guard sinibak sa pwesto. Mga panukala kung din sa pagbabawal sa political dynasty at abolition na travel tax sisikaping may sa batas bago ang SONA ng Pangulo sa Hulyo ayon kay Senate President Vicente Soto III. Pagkakaroon ng batas laban sa fake news at disinformation, napapanahon na sa gitna ng matinding banta ng mga ito sa demokrasya ayon kay House Speaker Faustino D. III. Kalayaan, Palawan, Vice Mayor Maurice Fili Balbaida binaliit lamang ang pahayag ng embahada ng China hindi maaari pumasok ng China, Hong Kong at Macau ang 16 na opisyal ng kanilang munisipalidad. At 4 na tao nasaktan sa sunog sa Barangay Edition Hills sa Mandaluyong City. Hindi mo napakinggan na super balita sa tanghali nationwide. Susunod ang palatuntunang Suma sa kasama nyo kapusong si Tony Aquino. Oy, belated happy birthday pala partner ating si Kuya Ray Ligaspi. Ibati siya ng CLR 54. Belated happy birthday. Maligayang pakikinig kay Parin Bervin Arquillos at kay Rolex. Kumusta kayo Bervin at Rolex? Kami po yung mga naging tagapagbalita. Ako po si Orly Lord Trinidad. love you ko po inyong kapuso. Lala Roque. Ang super balita sa tanghali nationwide naman na Dapat totoo. Inyong napakinggan ang Super Balita sa Tanghali Nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radio DZWB at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Super Balita sa Tanghali Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Balita sa
oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 20. Sabi niya sa ating arti na tulungan lahat ng asistan para doon sa ating mga pulis na yan. Sa kabila ng nangyari, kumpiyansa naman ang mga biktimang pulis na manatili sa kanilang unit bagamat nais lamang na mga itong makatiyag na mananagot ang dapat na managot. Tiniyag din ang pamunuan ng pambansang pulisya na hindi palalagpasin ang ganitong mga insidente ng karahasan sa kanilang hanay. Maliban dun sa medical na pagtulong, may gumagawa din tayo na tulong, katulong ng psychological, pinakausap po sila ng ating mga doktor. Tinatanong sila kung hindi nila manatili dun sa unit na nasabi. Wala naman, as of today, na nagsasabi na gusto nilang umalis, gusto nila na manatili sa public unit, at nire-request lang nila na pasuhan dapat kasuhan at malisnisan dapat patuloy. Pagkaman may insidente, mabilis na maglalagay sa restricted custody at mag-isang palaka. So ito ay patunay na hindi ito minusinti at seryoso ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng disiplina at accountability. Si PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Manio sa payam ng DCXL News, RMN Manila. Samantala, 5 taong gulang na batang lalaki nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala sa loob ng silid-aralan sa Maguindanao del Sur. Ang kasama natin sa balita mula sa RMN Cotabato, si Radyo Manchul, Timapara. Kasamang surod at Major Garcia na sa ang isang 5 anyos na kinaganding na pupil. Natapos naman ng Estrella Bullet habang nasa loob ng classroom sa barangay at Lamabala, Elementary o Tatipiyang Maguindanao del Sur. Alas sa 11:40 ng umaga kanina, sa report kinala ang nasawing biktima na si Farhadina Lutia na residente ng dati sa Libo sa kataping ng bayan. Dati sa report ng Police Regional Office Bar, bigla na lamang umadong bumagsak at umagusay sa sahig ng silid-aralan. Ang batang lalaki Sa kabilang ng nabala at nangatingan at suri na manok na mga nakapaligid ng individual. Bata ay tumapatanayan ang biguan ng ito dahil sa tama ng banang pinaniniwalaan mula sa isang loan finance. Pinaniniwala naman na galing ang Australia sa dalawang na naglalapag sa mga pera ng karma hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nagkakapagpukan. Patuloy naman ang malabing investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Nidrop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po. Sobrang traffic.